Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kapalpakan ng isang appointee ng PBBM admin. Nang dahil lang sa kanyang post sa social media, nako, maraming nagalit na mga netizens at inuulan ngayon ng batikos itong appointee na ni PBBM sa isang departamento. Okay, dito headlines ng Philippine Star. DOT Undersecretary Bathan issues apology for viral post on helping friend in Japan. Okay, ang appointee na ito ni Pangulong Marcos walang iba kundi si Undersecretary May Elaine Bathan. Siya po ay Undersecretary ng Legal and Special Concerns ng Department of Tourism. Siya rin po ang Chief of Staff ni DOT Secretary Cristina Frasco. Okay, itong si Yusek Bathan, meron siyang best friend, si Miss Regal Oliva. Itong si Regal Oliva, siya po ang Mandawi City Treasurer. So ganito ang nangyari. Si Regal Oliva nagbiyahe sa Japan. Wow, astig. Ngayon, nagkaroon ng problema. So dahil may problema, tinawagan niya ang kanyang best friend. Nag-communicate through social media, Facebook ba o Messenger. Itong si Yusek May Ellen Bathan, tinulungan niya. Kasi best friend. Natulungan. Okay. So ang ginawa nitong Yusek May Ellen Bathan, ipinost niya sa kanyang social media page, siguro Facebook pa o ano, ang pagtulong niya sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan man niya na natulungan, si Miss Oliva, ipinost din niya yung pagtulong. Okay, so ang pagtulong sa kaibigan is maganda, normal. Diba? What are friends for kundi magtulungan? Kailan hindi nila aakalain na yung dalawang post nila sa social media, nag-viral. At dahil nag-viral, ang daming nag-react ng mga netizens at inuulan sila ngayon ng batikos. Kaya sa grabing batikos, di na nakayanan ng kahihiyan itong Yusek na ito, public apology. Okay, so ano ba yung klase ng pagtulong? Ganito. Itong si Miss Regal Oliva nasa Japan, gusto niyang kumain. Hindi siya nakakaintindi ng Nihongo ba yun? Japanese. So hindi siya makabili dahil hindi siya makapagsalita ng ano. Nagpatulong siya dito kay Yusek May Elaine Bathan. So anong klaseng tulong? Ito, yung she needed help. She needed help on Google Translate. Hindi alam ni Miss Oliva kasi mayroong app siguro sa Google na yung Japanese mai-translate into English, something like that, Google Translate. Ang problema, itong si Yusek May Ellen Bathan, nasa importanteng meeting. Alam nyo, in-stop niya yung meeting. Stop ang meeting. Tulungan ko muna ang aking kaibigan. Google Translate. Yun. So, natulungan nga, nakakain kasi sabi ng kaibigan niya, itong si Regal Oliva, mamamatay na daw siya pag hindi siya matulungan sa Google Translate. Dahil hindi siya makabili ng pagkain. Tinulungan naman ni Yusek,
So, yun po. Yung pagtulong, maganda sana. Kaya lang, importante yung meeting. Ano yung meeting na yun? Meeting, ang pinag-uusapan, yung mga problema sa NAIA. Yung, di ba, sunod-sunod ang mga problema sa NAIA na mayroong, ano yun, surot, mayroong daga, mayroong blackout, so brownout, kung ano, may ninanakaw. Ang daming problema sa NAIA na nai-scare off o naaabog ang mga turista o mga ano. So, yun ang pinag-usapan. It's national concern, national interest ang nakataya. Inuna pa ni Yosek Elaine Batan ang kanyang kaibigan na tulungan kaysa yung mismong trabaho niya. So, ito po, kaya naiinis ang netizens. Ako naman, nung mabasa ko ito, medyo napakakamot din ako sa ulo. Anong klaseng mga official tayo? Alam niyo, itong ganitong pagtulong, okay man lang na sana kung hindi na lang ipinost sa social media. Bakit mo pa ipagmayabang? Kasi lumalabas, ipinagmayabang ni Yosef Batan yung pagtulong niya sa kaibigan niya na in-stop niya yung meeting discussing national concerns. Trabaho niya yun eh. Magkano ba ang sweldo ng Yosef? If I'm not mistaken, 250,000 per month. Laki ng sweldo. Tapos talagang problema tayo sa NAIA. Bakit mo i-stop ang napaka-importanting meeting? Google Translate lang, di man yan mamamatay yan na, di ituro mo lang yun ang ganyan. No? Ito may, ano na ito, kasobrahan na, kalokohan. It speaks of the quality of appointees ng administrasyong ito. Dito mo makikita yung wala sa puso ang pagsilbi. Inuuna ang kaibigan o inuuna ang sarili bago ang kapakanan ng taong bayan. Yan ang tingin ko dito. Kaya napilitan tuloy nag-issue ng public apology ti Yosek Batan, which is to me, kapuri-puri yung paghingi ng patawad, public apology. Hindi katulad, di ba? Ito, center of controversy na naman ang Department of Tourism. Last year ba yun? Yung naging sentro ulit sila ng batikos dahil sa Love the Philippines audiovisual campaign nila na ninakaw pala ang mga pictures and videos. So, I hope I'm right. Parang hindi nag-issue ng public apology ang DOT sa nangyari. Wala lang. Basta sinisanti lang daw nila yung private advertising group na kakontrata. Kaya lang, nalagay po tayo sa kahihiyan. Dahil lumalabas na, ano ba, Pilipino magnanakaw ng videos, ng pictures kasi hindi galing sa Pilipinas yung inilagay sa promotional video para i-market ang Pilipinas as tourism destination. Nakakaya. Kaya lang, walang apology. But this time, I admire itong si Yosek May Ellen Batan dahil nag-public apology. So lahat po tayo nagkakamali. And I accept. Pagbigyan natin na hindi niya na-realize. Siguro, I don't know. Kaya lesson learned. Bantayan natin ang ating mga i-post sa social media na mag-isip ng 2-3 beses bago tayo mag-post. Baka tayo mapahama. At ito na nga. So, ulitin ko yung quality of appointees. Hindi nag-iisip. Kala nila nakakano. Okay. Speaking of quality ng appointees, maalala ko tuloy si Secretary excuse me, Larry Gadon.
Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Wala akong nakikitang ginagawa niya na pagtulong na maiangat ang kahirapan ng mga nasa laylayan, poverty alleviation. Ang inuuna niya, yun namang political amendment sa Constitution. Hindi naman niya trabaho yun. Siguro kung ang position niya is political advisor on ano to? Political advisor nga ng presidente. Pwede. Poverty alleviation siya. Anong pakialam niya sa political amendments? Ganon po kababa ng quality yung iba na na-appoint ng administrasyong ito. Although hindi naman lahat. May mga matitino naman. So, lesson learned. Bantayan ang ating mga i-post sa social media para hindi tayo matulad kay Yosek May, Helen Batan at Regal Oliva.